Paano gumawa ng e-travel sa Eagle PH app? Hello guys! Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng e-travel sa Eagle PH app. Step 1, buksan ang Eagle PH app, tapos i-click ang travel. Next, i-click ang e-travel at lalabas itong capture your passport. Make sure naka-ready na ang passport nyo, click capture your passport, tapos kapag lumabas yung prompt na Eagle PH would like to access the camera, i-click lang ang allow. Click continue at siguraduhin malinaw ang pagkaka-capture ng passport mo. Kung hindi okay, pwede mong i-retake. Pag malinaw na, click continue. Step 2, lalabas ngayon ang passport information. Since na-scan na yung passport, automatic na ma-fill up ang mga ibang details. I-check mo na lang kung tama at kung may kailangang i-fill up pa. Pag okay na, click confirm and save. Lalabas yung ID uploaded, click OK. Tapos may lalabas na message. Para makapagpatuloy, kailangan ma-share ang ilang impormasyon mula sa Eagle PH app sa travel. Click agree. Step 3, click new travel declaration kung seaman ka. Click new cruise travel declaration. Pwede ka ring mag-add ng family member kung may kasama kang babiyahe. Sa travel registration, piliin ang for me kung para sa iyo, for others or family members kung para sa iba ang gagawin mong e-travel. Piliin kung air, airplane o sea kung seafarer ka. Piliin kung arrival o departure. Tapos step 4, sa personal information, i-check kung tama lahat ng details. Kung may kulang, i-fill up. Step 5, sa new travel declaration, sagutan ang mga sumusunod. OFW ka ba? Traveler type, aircraft, passenger or flight crew. Airline name at flight number. Makikita sa flight details mo, country of origin, saang bansa ka manggagaling, halimbawa Saudi Arabia. Airport of origin, pangalan ng airport mo na panggagalingan, date of departure at date of arrival. Destination, halimbawa NAIA kung papuntang Pilipinas. Residence, piliin kung permanent country mo ba ang Philippines. Step 6, sa health declaration, sagutin lang ng yes or no. Mga bansa na pinuntahan, tinigilan o pinag-stayhan mo sa loob ng nakaraang 30 days. Na-expose ka ba sa taong may sakit o kilalang may nakahawang sakit sa loob ng nakaraang 30 days bago ka bumiyahe? Nagkasakit ka ba sa loob ng nakaraang 30 days? Pag nasagatan mo na lahat, click next. Step 7, sa Philippine Customs Declaration, basahin mabuti lalo na sa part ng pera o currency. May dala ka bang bagahe o pera na kailangang ideklara? Click yes kung meron o no kung wala. Step 8, sa other travel details, sagutin lang na lahat ng hinihinging info tapos click next. Pagkatapos, lalabas ang signature section. Dito kailangan mong pirmahan gamit ang finger o stylus sa box. Siguraduhin malinaw ang pirma mo tapos click next. Step 9, kung may kasama ka, click add family member. Kung ikaw lang mag-isa, click next. Lalabas ang message na wala kang piniling family member para sa travel registration na ito. Sigurado ka bang mag-isa ka lang maglalakbay? Click yes kung mag-isa ka lang. Step 10, lalabas lahat ng details na nilagay mo. I-check kung tama at kung may mali, pwede mong i-edit gamit ang previous button. Pag okay na lahat, click submit. Kapag lumabas na itong message, congratulations, you have successfully submitted your details. Ibig sabihin, tapos ka na, may lalabas din na e-travel QR code at makikita mo rin ito sa email mo. So ayun guys, sana nakatulong itong video tutorial ko. Don't forget to like and share para makatulong din sa ibang kababayan natin.